Hindi na talaga siya dapat nagpunta pa. Noon nagsisisi si Shaira at hindi niya pinanindigan ang pagtanggi niya sa imbitasyon ni Vance na pumunta sa birthday party ng kapatid nito. Sige na naman, huwag mo na ako ipahiya. Pabirong wika nito nung iyain siya nito. Kasi may pupuntahan ka. Kaninang tinatanong kita wala ka namang nabanggit na lakad sa araw na iyon. Hindi pa kasi niya alam noon na kasama rin sina Sheena at Kenneth. Mahirap magpalusot, lalo na kung mahahalata ng kausap niya na nagpapalusot lang siya. Baka makasakit pa siya ng kalooban, kaya pumayag na lang siya. Ngayon ay sisingsisi siya. Ayaw niyang makasakit ang kalooban ng iba, kaya ang sariling kalooban niya ang sinasaktan niya. At paano ba naman siya hindi masasaktan? Kanina pa parating nahahagip ng paningin niya sina Kenneth at Sheena. The two looked so good together. Parang sina Ken at Barbie ang mga ito. And they seemed so happy, lalo na si Sheena. Parati itong nakadikit kay Kenneth at si Kenneth naman ay parating nakaalalay kay Sheena. Hindi na uli niya inusisa si Sheena sa estado ng relasyon ng mga ito. Base kasi sa mga kwento ng kapatid niya ay madaling hulaan na may ugnayan ng mga ito. She tried her best to ignore the pain such knowledge brought her. At ngayon ay pinipilit din niyang huwag ipahalata na para bang binibiyak ang puso niya tuwing nakikita niyang magkasama ang mga ito. Sa kalaunan ay napadpad siya sa bar. Nahimok siyang humingi ng inumin. At iyon ay nasundan ng isa pa. At ng isa pa hanggang sa maging sunod-sunod na. Uy, mukhang nakakarami ka na ah. Hinay-hinay baka malasing ka. Sabi ni Vance nang lumapit sa kanya. Naudlot ang akmang paglagok niya sa tangan ng Margarita. Ako? Malalasing? Hindi ah. Kayang-kaya ko to. Kasunod niyon ay dinala na niya sa bibig niya ang kopita at sinaid ang laman niyon. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Medyo nahilo lang siya pero hindi niya sasabihing lasing na siya. See? Sabi niya kay Vance. Kumurap-kurap pa siya. I'm as sober as ever. Ang totoo na iinis na siya. Mas gusto niya na malasing na. Anesthesia ang turing niya sa alcohol na nilalagok niya. If she consumed enough of it, maybe it would numb the pain she was feeling. Ano ba ang pinagkahaganyan mo? Tanong ni Vance. Pinagkahaganito? Ano bang ginagawa ko? Oh come on, kumakainom ka dyan para bang gusto mong magpakalunod. Is something bothering you? Naku, wala. Ano bang makakabother sa akin? Iyong makita sina Sheena at Kenneth na kung magsayaw, parang ayaw nilang pasitingin ng hangin sa pagitan nila. Bakit naman ako mababother doon? Sila na, hindi ba? Normal lang yun sa magjowa. Pero kahit iyon ang sinasabi niya sa sarili, ay ramdam niyang parang hinihiwa ng cutter ang puso niya. Which just showed how stupid she was. Bakit siya masasaktan? Hindi ba't ilang taon na niyang isinusulong ang panukala na maging boyfriend ng kapatid niya si Kenneth? Hindi ba't dati umiikot ang isip at imahinasyon niya sa pag-iisip ng mga paraan kung paano niya paglalapitin ang dalawa? Ngayong sa wakas ay nahabag yata sa kanya ang tadhana at iyon na mismo ang nagbigay ng daan para pansinin ng kapatid niya ang kaibigan niya. Umaasta siyang parang namatayan. Kung hindi katangahan niyon, ewan niya kung anong tawag doon. Wala to, temporary insanity lang, lilipas din. Cheers! Kinuha niya ang bote ng beer na hawak ni Vance at iyon naman ang nilagok. Tama na muna siguro yan. Kinuha nito mula sa kanya ang bote. Bakit ba? Paangal na sabi niya rito. Malalasing ka na. Halika, ang mabuti pa doon tayo sa likod. Ayoko doon. Kaysa lumaklak ka riyan, doon na muna tayo. Hinila siya nito. Hindi naman iyon marahas pero sapat para mapilitan siyang sumama rito. Sa bahagi ng bakura na hindi nakasama sa pinupuntahan ng mga bisita sila humantong. May bench doon na gawa yata sa lumang karwahe. Doon siya pinaupo ni Vance. Ano bang gagawin natin dito? Tanong niya. Magpapahinga, magpapahangin, mag-uusap.
Okay, talk, sabi niya. Kwentuhan mo ako. Oh, sige, makinig ka. Once upon a time, there was this girl. May kaibigan siya na super close sila. Pilit niyang inirarato ang best friend niya sa kapatid niya at nang sa wakas ay magtagumpay siya, naging miserable naman siya. Hindi kasi niya alam na may gusto siya sa kaibigan niya. Does any of this ring a bell? Tanong nito sa kanya. Panay nga ang kalambang ng kampana sa isip niya, pero wala siyang balak na aminin yun dito. Ikaw yata ang lasing sabi niya rito. Kung ano-anong pinagsasabi mo riyan, tindi ng tama mo. Oh come on, Shy. Would it kill you to admit the truth? Ano bang masama kung aaminin mo na in love ka na kay Kenneth? Tanong nito. Anong masama? Hello, sira ka pala Ang masama, ngayon pa ba ako eksena kung kailang nagkakaigihan na sila ni Sheena? Ang masama pagkatapos kong pilit-pilitin na magkagusto sa kanyang kapatid ko, bigla ko siyang aahasin. Maha-heartbroken na naman si Sheena. Hindi nga ako marunong magdala ng sakit ng puso ngayon. Ako kaya, matibay ang dibdib ko. Sanay ako magparaya. Kaya kahit mahal ko si Kenneth, hindi ko yun papaalam kahit kanino. Habang iniisip niya iyon, ay hindi na niya napigilang mapaiyak. It just hurt so much. Nakakainis din. Magkakagusto rin lang pala siya kay Kenneth. Sana'y noon pa iyon nangyari, nung wala pa sa buhay nito si Sheena. As if that would make a difference. Sa palagay niya, kaya nasa buhay nito si Sheena o wala, ay malabong magkagusto sa kanya si Kenneth. To him, she would always be just a friend, kaya wala rin masyadong naiiba sa sitwasyon. Oh Shira, usal ni Vance, inakbayan siya nito, hinagod ng likod niya. He was such a nice guy, pero mabuti naman at hindi ito nanligaw sa kanya. Hindi niya kayang tanggapin niyon sa estado ng kalooban niya ngayon. Let it out girl, anito. Hindi siya makitiis. Sumubsob siya sa dibdib nito at tuluyan ang humagulhol. Panay lang ang haplos nito sa likod niya. Sa kalaunan inahulasad din siya. Thanks, sabi niya rito nang mag-angat siya ng mukha. Don't mention it. Anito, hinagod pa nito ang pisngi niya habang mataman nitong nakatingin sa kanya. Sheena felt soft and cuddly in his arms. Iyon ang pakiramdam ni Kenneth. Nang isandal nito ang ulo nito sa dibdib niya, ay nalanghap niya ang mabangong samyo ng buhok nito. Kung sa bagay, hindi lang ang buhok nito ang mabango. He could smell the lovely scent of her perfume. Sa bawat paghugot niya ng hininga, ay nalalanghap niya iyon. Masarap iyon sa pang-amoy niya, pero parang may ibang samyo siyang hinahanap-hanap. It was the scent of a baby cologne mixed with sprinkling of baby powder. At isang tao lang ang naaalala niyang may tamang timpla ng ganoong amoy. Si Shira. Nasaan na ba iyon? Natanaw niya ito kanina pero naglaho na naman ito. Pasimple siyang lumingali-nga. Nahagip na mga mata niya ang hinahanap niya. Pero ang kasiyahang umahon sa puso niya ay nauwi sa pagkadismaya nang makita niyang kasama ito ni Vance. Lalo pa kung saan ang tila patutunguhan ng mga ito. Matagal na niyang kaibigan ng lalaki. Kabisado na niyang likaw ng bitukan nito. Hindi na mahirap para sa kanya ang hulaan kung anong balak nito. He is taking her to a secluded part of the garden. Go figure it out. Paghihimagsik ng kalooban niya. Hindi naman siguro pupunta ron ng mga ito para mag-jack and poy. Anyway, ano bang pakialam mo? Hayun siya. Nasa mga bisig niya ang babaeng hindi na niya halos matandaan kung kailan niya sinimulang sambahin. At ang pangyayaring ipinapalagay niya noon na imposibleng mangyari ay nagaganap na nga. Sheena was in his arms. Hindi ba dapat ay nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso niya? Hindi iyon kung ano-ano ang pinapansin niya. Is something wrong? Nakahalata yata ito at nag-angat ito ng paningin. No. What could be wrong? Everything's perfect, sagot niya kasabay ang pagpipilit niyang ngumiti. Yeah,
everything's perfect. Patuya ang pag-ulit niyang iyon sa sarili. Itinoon niya ang paningin niya kay Sheena. She looked so much like Shaira and yet he felt so differently towards her. Siraulo nga yata talaga ang puso niya dahil hindi matukoy-tukoy niyon kung sino ba talaga mamahalin niyon. He caressed her cheek, expecting to feel a pulse of electricity run through his fingers. Pero parang brown out. Ni 1 kilowatt yata na elektrisidad ay walang dumaloy roon. Sa halip ay gumawi na naman ang paningin niya patungo sa direksyon pinuntahan ni Vance at Shaira. If you don't mind, sasaglit lang ako sa restroom, sabi ni Sheena na kumala sa pagkakayakap sa kanya. Sure, iginiyan niya ito paalis ng dance floor at papunta sa bukana ng bahay. Papasok na sana sila nang makasalubong nila ang isang kakilala niya. Brad, kamusta? Bati nito. Uy, kailan ka pa nakabalik sa Pinas? Tanong niya rito. Ang alam kasi niya ay nasa Italy to nagtatrabaho. A couple of weeks ago? Dito ka na muna, sabi sa kanya ni Sheena at tumuloy na ito sa loob. Mabilis namang natapos ang kumustahan nila ng kakilala niya. Hinintay na lang niyang bumalik si Sheena. Pero maya-maya ay parang hindi siya mapakali. Parang nahihimok siya na sundan sina Vance at Shaira. Mind your own business. Hindi tama makialam siya sa diskarte ng iba. Diskarte? The word reverberated in his ears. Mukhang dumidiskarte nga si Vance. Ni-imagine niya ang mga klase ng diskarte nito at bigla hindi na siya nakatiis. Parang susugod sa gera na naglakad siya patungo sa pinuntahan ng dalawa. Hindi agad niya nahanap ang mga ito. Medyo malamlam ang liwanag sa gawin ng bakuran kung saan dinala ni Vance si Shaira. Pero sa kakalinga niya ay nahagip din ng paningin niya ang dalawang figurang nakaupo sa bench. Sa posisyon ng mga ito ay nahinwa agad niya kung ano ang mga nakaambang magaganap. Nahatingin si Vance kay Shaira. Sa pupa nito ang pisngi ng dalaga. Kaunti na lang ay maglalapit na mga labi ng mga ito. Let it go, giit niya sa sarili. Pero hindi niya kaya sa dibdib niya. Sumugod siya sa kinaroroonan ng mga ito. Hinawakan niya sa balikat si Vance at marahas na hinila ito palayo mula kay Shaira. Teka pare, bulalas ng kaibigan niya. Ano ka ba? Hindi siya makapagsalita. Todo-todo ang paghimagsik ng kalooban niya. The idea that Vance would be kissing Shaira made him see red. Sabihin ng siguro ay dati nang ginagawa ng mga ito iyon. They had been dating for quite a while now, so it was possible they had kissed. Maybe even did more than kissing. Pero hindi naman niya nasaksihan niyon. Hindi katulad ngayon nakitang-kita ng dalawang mata niya. Wala siyang karapatang manghimasok pero wala na yata siyang tamang huwisyo dahil wala siyang pakaalam na wala siyang karapatan. Basta, manghihimasok pa rin siya. Stay away from her, wika niya. Ano? Parang hindi makapaniwala si Vance. I said, keep your filthy hands off her. Says who? Says me. As if you have the right. If I want to kiss Shaira, I do it and you can stop me. Ah, ganon? Hindi na siya nakapag-isip. Sa isang iglap ay lumipad ang kamaon niya. Kung hindi pa siya nakaramdam ng sakit, ay hindi niya matutukoy na dumapo na pala ang nakukuyom niyang kamay sa bibig ni Vance. Tangina pare, bakit ba? Galit na bulalas ni Vance, parang susugot ito sa kanya. Tumigil nga kayo. Agad na pumagit na sa kanila si Shaira. Parang referee ang itinuon nito ang dalawang kamay sa mga dibdib nila para hindi sila maglapit ni Vance. What is happening here? Napatingin silang lahat sa nagsalita. Oh great, naroon na rin si Sheena. Yeah, tell me man, what is happening here? Tanong sa kanya ni Vance. Bakit ba? Tanong ni Sheena rito. I have no idea. Shaira and I are just sitting here, sharing some lovely moments. Bigla na lang ako sinugod ni Kenneth at inupakan. Sagot ni Vance. Kenneth?
Bumalik sa kanya ang tingin ni Sheena. Baka gusto mo magpaliwanag. Anito. Nanatiling tikom ang bibig niya. Anong paliwanag ba ang pwede niyang ibigay? Na parang sasabog sa matinding sama ng loob ang dibdib niya sa ideyang may namamagitang sweet moments kina Shaira at Vance. Hindi siya nagsalita pero mukhang nahulaan ni Sheena ang nararamdaman niya. Habang nakatingin nito sa kanya ay napailing ito. There was a stricken look on her face that made him feel like the world's biggest jerk. Akmang lalapitan niya ito pero kagyat itong bumalikwas at halos patakbong lumayo sa kanila. Tila napako siya sa kinatatayuan niya. Kung hahabulin niya ito, anong sasabihin niya? He felt so terrible. He was leading her on, he realized. Leading her on and living the realization of his longed-for dream. But all the time he was doing that, his heart was no longer fully into it. Damn. Shaira had never seen Kenneth act that way. Never ever. Sigurado siya roon. Nakakagulat iyon. Nakakapanibago. It was like seeing a cute kitten turn into a snarling tiger. Lalo lang tuloy tila nagkabalibaligtad ang kalooban niya. It made him more appealing. Iyon ay hindi dahil gusto niya ang lalaking brusko, kundi dahil alam niya na likas na mabait at mahinahon ito. Seeing different side of him was what started the whole mess she was in at the moment. Kasalanan ng puso niya at kahit pa naaamin niya na mahal na niya ito ay wala siyang balak gumawa ng kahit ano pa para maging sila. Not when it would be breaking her sister's heart. Nakita niyang para nag-aatubili si Kenneth kung ano ang gagawin nito. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Sita niya rito. Habulin mo si Sheena at magpaliwanag ka sa kanya. And better come up with a very good explanation. Pero, I don't want to hear a but. Putol niya sa sinasabi nito. Ayusin mo to, Kenneth. Don't you dare hurt my sister. Ako makakalaban mo. Shaira, no. Tanggi nito. Kung pinapahalagahan mo pa kahit katiting ang mga pagkakaibigan natin, ay gagawin mo sinabi ko. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Go! Sigaw niya rito nang manatili ito nakatayo lang sa harap niya. Fine! Sigaw rin ito kapag kuwan ito malikod at naglakad palayo. What the hell was that? Tanong sa kanya ni Vance. That is me being martyr sa loob-loob niya. Okay lang yon, mas kaya niyang maging martyr kaysa saktan ng kapatid niya. Sana nga ay kaya niyang panindigan ang pagkakamartyr niya. Do you mind if I spend the night with you? Tanong niya kay Vance. Mukhang nagulat ito at nagtaka kapag kuhan ay lumambot ang ekspresyon nito. Why would I mind? Anito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.